Abay, ang laki talaga ng impact sa mga brand endorsements pagsangkot sa mga issue ang mga celebrities. Mabilis ang pagdeterminate ng kontrata, ha? Maiintindihan mo naman kasi nga kung nakakasira sa imahe at wholesome image ng brand or services, hindi ba? Ang issue, dapat bang bigyan ng second chance ng mga brands ang mga celebrity endorser na nasasangkot sa issue? O i-terminate na lang ang contract at maghanap ng new endorser? Aba, quizmates, anong masasabi niyo dyan ng ating kapitbahay? Ay, Papa Owi, masasabi si Ate Babylin. Ate, ano yun? Para sa akin po wag na po kasi po syempre po yung pong brand po. Syempre ini-endorse niya po yan. Masisira po yung, madadamay po yung, ano po yung brand po na ini-endorse po niya. So, hindi na dapat. May point naman siya, no? In fairness. Kayo dyan, Jegs. Siyempre, may sagot dyan ng ating kapitbahay na si Marlon. Ano masasabi mo dyan? Siyempre dapat bigyan ng second chance kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto para wala tayong magawa, di ba? Yun lang yun. Di perfecto para walang magawang mali. Kit! Ayan, syempre maraming salamat sa mga opinion nyo at dahil dyan meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quizmosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Yes, ang aking quiz motto o natutunan sa isyong ito, unang-una, abay mahirap para sa atin na magsalita, no? In behalf of the brands. Kasi may kanya-kanyang sinusunod na template yan pagdating sa kontrata. Depende talaga yan sa mga nilalaman ng kontrata. Pag nag-agree ang management ng celebrities sa kontratang ginawa ng kliyente or vice versa, deal na yon. Karapatan ng kliyente na i-pre-terminate ang kontrata once may nilabag ang celebrity, lalo na kung hindi tinupad ng celebrity ang wholesome image niya. At karapatan din ng kliyenteng maghanap ng ibang endorser. Lesson learned ang naganap kina Anthony Jennings at Maris Racal sa ibang artista na alagaan sana ang wholesome image. Dahil walang ibang sisira nun, kundi ikaw din. Di ba? Tama!